Madadagdagan pa ba yung mga awards ni Michelle D sa Miss Universe 2023? So, eto yung mga natanggap niyang awards, no? So, natanggap niya yung Spirit of Carnival winner. Tapos, Fan Vote winner. Tapos, ito pa, Voice for Change Gold. So, isa siya sa mga 3 recipients ng gold na nakatanggap ng 12K USD, equivalent of 600,000 pesos. And then, Best in National Costume. So, masa-surprise ka pa ba kung meron pa siyang ma-receive na iba pang special awards? By the way, i-credits natin itong mga edited na graphics kay JG Martin Note. So, ang galing ng pagkaka-edit niya, no? Pero malay nyo, meron pa palang ibang hindi pa na-announce na special awards para kay Michelle D. Kaya magkakaroon tayo ng disclaimer. So, hindi naman po tayo nag-a-assume, pero baka posible talaga na magkaroon pa ng pahabol na special awards. Malay natin, no? Kaya, let us kaya naman, don't forget to follow me sa Instagram, The Story of Anthony. Ayan po yung Instagram natin. Thank you so much for following me. Simulan na natin ang iba pang possible awards. So, eto na. Miss Ramp Model. Kasi nga naman, no, ang galing ng kanyang swimsuit pasarela tsaka yung signature pose niya, pati na rin sa gown na may signature pose din siyang kakaiba. So, ito naman, Mayor's Office Choice Award. So, malay natin, yung Mayor's Office doon sa El Salvador, nabighani kay Michelle D, kaya baka meron pa siyang pahabol na award. And then, Best in Contour. So, makikita natin yung mga blush-ons niya, yung mga makeup, courtesy of Muba, if I'm not mistaken, kung sila din yung gumawa ng makeup sa mga candidates, including kay Michelle D. And then, ito, Best in Talent. Hindi ko alam kung may talent portion yung Miss Universe. I think ang parang meron na walang bearing is etong Best in National Costume. And then, Best in Evening Gown. Alam nyo, merong ina-award na Best in Evening Gown before, and yung mga nananalo, yun yung may pinaka-highest na score na ipapakita sa TV dati, no? Tapos nakaka-receive ng $2,000, if I'm not mistaken, yung mga candidates dati. Hindi ko alam kung ngayon, pinapatupad ba rin yon. Ito, Best in Interview. Malay natin, no? Baka sa mga susunod na season, baka merong Best in Interview. So, ito, Miss Photogenic. Hindi natin alam kung sino yung nanalo ngayon, pero for sure, baka merong Best in or Miss Photogenic Award. So, nanalo na tayo ng Photogenic Award. I think si Ana Licaros yung isa. So, yun yung mga ilan sa mga nanalong Miss Photogenic sa Pilipinas. And then, Miss Close-Up Smile. Diba? Nakikita natin to sa mga pageants locally. So, Win Some Smile, meron din. So, malay natin, may mga ganitong award, no? And then, Darling of the Crowd. The candidate with the largest na cheer sa mga fans doon sa stage or doon sa live mismong event. Darling of the Crowd, diba? And then, Miss Body Beautiful. So, aside from Best in Swimsuit, yung Body Beautiful, yung talagang ang ganda ng korte talaga ng katawan ng isang candidate. So, eto, Miss Body Beautiful ang ina-award. So, common din dito sa mga local pageants natin. And Miss Youthful Glow. Ito yung mga kumikinang talaga ang mga cuties or yung mga cuties porcelana. So, ito din minsan ina-award sa local pageants. And then, Miss Hot Legs. O, di ba? Miss Hot Legs. Pwede rin. Alam niyo ba si Rachel Peters, ang asset niya is yung kanyang legs. Basta yun yung parang laging dinidescribe sa kanya, in which yun yung dapat na i-maximize niya, minamaximize niya, and aware naman siya na yun yung parang asset talaga niya. And then, Best in Production Number. Di ba? In fairness, may mga ganitong award, no? Especially sa mga local pageants natin, regional pageants, may mga ina-award dito sa Best in Production Number Award. And then, yung Miss Universe 2023, syempre may nanalo na, no? Kaya, ito, it's not possible. And then, Miss Healthy Hair. Alam nyo ba, 1999, merong ganitong award, pero hindi healthy hair. Clairol Herbal Essences Award na na-receive ni Miriam Kiambao. So, sponsor yung Clairol sa Miss Universe, kaya nag-award sila ng ganito.
And then, Miss Falcata Legs. Yan. So, mga ganitong award. Pero I think hindi to ibibigay na special award. So, Miss Bionic Eyes. Alam nyo, yung mga parang, ang naiisip ko dito is yung parang El Tocuyo, no? Na parang nilalaser kung sino yung susunod na Miss El Tocuyo Award. With a candidate na pinakamalakas ang fan base, lagi sa prediction, pero hindi nakapasok sa top 20. Okay, so best in fantasy attire. So kapag merong fantasy avant-garde portion ng pageant, applicable ito. Pero since sa Miss Universe, mukhang malabo. And then, Miss Potato Corner. 'Di ba? Medyo nagkaroon ng issue yung Miss Potato Corner kasi yung criteria nila sa paghahanap ng empleyada ay mukhang ang gusto nila is yung ala beauty queen type, Miss Universe type o kaya ala flight stewardess type, no? Kaya medyo nagkaroon sila ng backlash dahil dito. Pero kinorek naman nila at nag-apologize. Okay, Purok 3 Choice Award. I'm not sure kung magkakaroon ito, pero pwedeng-pwede, especially kapag sponsor yung isang barangay. And then, Miss Congeniality. May mga nabasa ako na Spain ang nanalo sa Miss Congeniality Award in this edition of Miss Universe. But let's see, no? Hindi pa I'm not sure kung yun na yung official, but tingnan natin, malay natin. Pwede. Pero para sa akin, pwede na makuha ulit ni Michelle D ang Miss Congeniality Award. Okay, so meron din ito, Living Things Funeral Home Choice Award. Kumbaga yung St. Peter's, no? Kung nag-avail kayo ng kanilang parang funeral service, mga ganon. So ako, naka-avail na ako ng kabaong in which transferable naman ito sa mga pwedeng immediate family or friends. Ayun, tingnan ko na lang sa kontrata ko kung pwede sa friends i-transfer yung kinuha kong kabaong. O, di ba? Mga ganun, no? Kakarating lang ni Michelle D kagabi via NAIA Airport. So, makikita natin na nakapag-short, speech bago siya umuwi ng tuluyan at makapag-rest. And I am not sure kung magkakaroon ng motorcade para sa homecoming parade ni Michelle D. Kasi ito yung isa sa mga inaabangan natin, no? Lalong-lalo na kasi naibalik na ni Michelle D ang mapa doon sa Miss Universe sa placement streak. So, I am more than happy kasi 'di ba ang inaasahan natin is makapasok sa top 20 pero she managed to enter top 10. Kaya naman ang daming excited kung ano yung next na mga ganap ni Michelle D. So, aabangan natin 'yan. And syempre, dumako na rin tayo sa mga ibang pageants, no? So, kahapon, ang daming pageants na magkakasabay, no? As in, ang daming magkakasabay na pageants. Hindi mo alam kung kanino ka manonood. Pero buti na lang, no, nakapag-place ang Pilipinas at lahat nakakuha ng corona kagabi. Kaya congratulations sa mga Philippine delegates natin kasi hindi lang kay Michelle D tayo nagkaroon ng triumphant placement, kundi pati na rin yung mga sumali kagabi, nag-represent ng Philippines at nagkaroon ng corona. O, di ba? So, ang sasabihin ng lahat is, why always Philippines? It's because lagi tayong handa, meron tayong mga group of trainers, stylists, tapos mga pageant camps na handang tumulong sa mga candidates na sasali sa mga international competitions. Pero, congratulations pa rin kay Michelle D kasi she managed to bag all special awards sa Miss Universe, no? Kaya we should be always happy. Dapat makontento na rin tayo kasi hindi lahat ng candidates nakakakuha ng Hakot Awards o biruin mo 4 awards, special awards, no? So, abangan na lang natin yung bagong updates and tingnan na lang natin kung may mga bagong pasabog. Okay? So, sana nag-enjoy kayo dito. Sana may natutunan kayo dito sa vlog na ito. And I hope na abangan nyo pa rin ako sa mga susunod na vlogs natin, mapa-pageant or non-pageant vlogs. Okay, so that's it guys. Thank you and have a wonderful day.